May sariling bigat ang katahimikan. Ito ang natuklasan ni Alena sa mga araw na sumunod sa libing. Hindi ito ang katahimikang nagpapagaling o ang payapang espasyo sa pagitan ng mga nota ng musika. Ito ay isang katahimikang makapal mabigat at halos hindi niya mahinga. Amoy ng mga nalantang bulaklak, sampagwita at puting rosas na tila kumakapit pa rin sa itim niyang bestida, isang alaalang hindi niya maihugas. 3 araw pa lang ang nakalipas mula nang ihatid niya sa huling hantungan ang kanyang mga magulang. Hindi ito isang matagal na pagkakasakit na nagbigay sa kanila ng pagkakataong magpaalam. Isa itong aksidente biglaan marahas. Isang truck na nawalan ng preno sa isang madulas na kalsada sa paanan ng Antipolo, isang iglap na yupi ng metal at basag na salamin. Pagdating ng tulong, ang mundo niya ay durog na. Ang init sa kamay ng kanyang ina, ang halakhak ng kanyang ama na nagsilbing tunog ng kanyang buong buhay, lahat ay naging abo. At si Alena sa edad na 19, isang estudyante ng sining na nangangarap na maging isang art restorer, ay naiwang mag-isang nakatayo sa gitna ng mga guho. Ang biyahe mula sa sementeryo patungo sa kanyang bagong tirahan ay malabo sa kanyang alaala. Nakaupo siya sa likod ng sasakyan ng kanyang Tio Mateo, habang ang asawa nitong si Tita Corazon ay nagsasalita sa mahinang boses sa harap. Mga salita tungkol sa pag-aayos at mga dapat gawin na dumadaan lang sa kanyang tainga. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng urnang yari sa marmol na nasa kanyang kandungan, naglalaman ng lahat ng natira sa 2 taong bumuo sa kanya. Nandito na tayo, anunsyo ni Tio Mateo. Ang boses ay walang anumang emosyon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang makintab na gusali ng kondominium sa puso ng Bonifacio Global City. Ang salamin at bakal nito ay tila tumutusok sa langit malayo sa simpleng bahay na may hardin sa Quezon City kung saan siya lumaki. Walang mga gumagapang na halaman sa pader, walang mga paso ng orkidya na inaalagaan ng kanyang ina. Tanging ang malamig at modernong disenyo na nagsasabing walang lugar para sa mga alaala. Malaki ang unit namin, Alena. Magiging komportable ka, sabi ni Tita Corazon, ngumiti, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Isang nangiti na mas mukhang obligasyon kaysa pagtanggap. Sa loob ang amoy ay hindi pamilyar, hindi amoy ng lumang libro at bagong lutong kape tulad ng sa kanila, kundi amoy ng floor wax at air freshener. Ang lahat ay nasa ayos minimalistiko at kulay abo at puti. Walang bakas ng init, walang kwentong ikinukubli ang bawat sulok. Para siyang pumasok sa isang pahina ng isang interior design magazine, hindi sa isang tahanan. Ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Tita Corazon. Binuksan ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Maluwag ang silid, may malaking bintanang tanaw, ang kaguluhan ng lungsod sa ibaba. May kama, isang aparador, at isang maliit na mesa. Malinis, walang laman. Inaasahan naming igagalang mo ang mga patakaran dito at sana'y makibahagi ka sa mga gawain. Hindi ito isang hotel, iha. Tumangulang si Alena, ang lalamunan ay tila may bumabara. Masyadong pagod at wasak ang kanyang kaluluwa para makipagtalo. Inilapag niya sa sahig ang nag-iisang maleta na dala niya at ang kahon na naglalaman ng mga natitirang gamit ng kanyang mga magulang. Magpahinga ka muna, sabi ni Tio Mateo bago isara ang pinto at naiwan si Alena sa nakabibinging katahimikan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang kulay na pag-uulit. Si Tita Corazon ay magbibigay ng mga utos na nakabalot sa pakiusap. Alena, pakilinis naman ng mesa. Alena, ikaw na ang maglaba ng mga puti. Si Tio Mateo ay halos hindi siya kinakausap, maliban na lang kung may iuutos na may kinalaman sa mga papeles ng namatay niyang mga magulang. Malaki ang utang na iniwan nila. Isang beses na sinabi nito habang pinipirmahan niya ang mga dokumento na para bang sinasabi nitong kasalanan pa ng mga magulang niya ang lahat. Mabilis natutunan ni Alena na maging invisible. Kumilos ng walang ingay.
Magsalita lamang kapag tinatanong. Ngumiti ng may pasasalamat kahit ang puso niya ay sumisigaw sa kalungkutan. Ang kanyang pagluluksa ay hindi binigyan ng espasyo. Sa halip ito'y tinabunan ng mga inaasahan at obligasyon. Ang tanging kanlungan niya ay ang kanyang silid. Sa gabi kapag ang buong kondominium ay natutulog na, binubuksan niya ang kahon. Doon nakatago ang lahat ng mahahalaga, ang lumang libro ng art history ng kanyang ama, ang panyong may burda ng kanyang ina, at isang kupas na litrato. Sa litratong yon nakangiti ang kanyang mga magulang nakatayo sa harap ng isang lumang simbahan sa Ilocos. Ang ama niya ay may hawak na lumang mapa. Ang ina naman niya ay nakayakap sa braso nito. Bata pa siya noon, nasa likod nila abala sa pagguhit sa kanyang sketchpad. Masaya sila. Buo. Hinahaplos niya ng daliri ang mga mukha nila, bumubulong sa hangin. Miss na miss ko na po kayo. Hindi ko po alam kung paano mag-isa, ngunit tanging ang ugong ng aircon ang kanyang naririnig bilang sagot. Isang gabi hindi siya makatulog. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato. Bumangon siya para kumuha ng isang basong tubig. Tahimik ang buong bahay. Habang naglalakad siya pabalik sa pasilyo, narinig niya ang mga boses mula sa nakaawang na pinto ng opisina ni Tio Mateo. Mahina ngunit sapat na para marinig niya. Wala na tayong pagpipilian, Corazon, boses yon ng kanyang tiyuhin puno ng pag-aalala. Malulubog tayo sa utang. Ito na ang tanging paraan. Pero si Elena Mateo, pamangkin ko siya. May pag-aalinlangan sa boses ni Tita Corazon. At obligasyon natin siya, sagot ni Mateo. Makinig ka. Pumayag na si Devilla, babayaran niya lahat. Lahat-lahat. Ang kailangan lang natin ay ang oo ng bata. At sa kalagayan niya ngayon, anong pagpipilian niya, Ricardo Devilla? Halos pabulong na, sabi ni Tita Corazon, na para bang ang pangalan ay may bigat na ginto at anino. Kilala siya bilang isang ermitanyo, halos hindi nagpapakita sa publiko. Bakit siya interesado sa isang batang tulad ni Elena? Hindi ko alam at wala akong pakialam, mabilis na sagot ni Tio Mateo. Ang mahalaga ito, ang solusyon sa problema natin. Bukas kakausapin natin siya. Kailangan niyang maintindihan na ito ay para rin sa ikabubuti niya. Napatigil sa paghinga si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanyang silid na hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Isinara niya ang pinto at sumandal dito ang puso niya ay kumakaripas sa takot at hindi makapaniwalang pagtataksil. Devilla. Ricardo Devilla. Hindi niya kilala ang pangalan, ngunit sapat na ang narinig niya para malaman na ang buhay niya ang kinabukasan na inaakala niyang sa kanya pa ay hindi na pala. Ito ay naging isang kalakal-isang solusyon sa problema ng ibang tao. Umupo siya sa gilid ng kama, niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang na parang mga bituing hindi niya maabot. Ang bigat ng abo ng kanyang mga magulang ay napalitan ng isang bagong bigat, ang bigat ng isang kinabukasang ipinagbibili. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi na lang kalungkutan ang kanyang naramdaman. Naramdaman niya ang matinding takot. Kinabukasan ng almusal ay inihain ng may kakaibang formalidad. May bagong bulaklak sa gitna ng mesa at ang mga kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngumiti si Tita Corazon nang pumasok si Elena sa kusina, isang ngiting pilit at maninipis ang labi. Halika, Ali. Umupo ka. Nagluto ako ng paborito mong sinangag na may bawang, sabi nito. Ang boses ay masyadong masigla para sa umaga. Umupo si Elena, ang bawat galaw niya ay tila mabigat. Ang mga salitang narinig niya kagabi ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang nakabibinging ugong. Pinagmasdan niya ang kanyang mga tiyuhin. Si Tita Corazon ay abala sa pagsasali ng kape, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Si Tio Mateo naman ay tahimik na nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang mga mata nito
ay hindi gumagalaw sa mga linya ng teksto. Sila ay umaarte. Isang dula-dulaan bago ibagsak ang hatol. Hindi siya kumibo. Naglagay siya ng kaunting kanin sa kanyang plato, ngunit hindi niya ito magawang isubo. Ang bawat butil ay tila buhangin sa kanyang bibig. Hinihintay niya ang sandaliang senyales at dumating nga ito. Alena, panimula ni Tio Mateo, ibinaba ang dyaryo sa tabi ng kanyang plato. Tumingin ito sa kanya ng diretso, ang mukha ay seryoso. Kailangan nating mag-usap. Hindi sumagot si Alena. Tumingin lang siya, pabalik ang mga mata ay walang emosyon, naghihintay. Pagkatapos mong kumain, sumunod ka sa opisina ko, dagdag nito. Ang almusal ay natapos sa katahimikan. Iniwan ni Alena ang halos hindi nagalaw na pagkain at sumunod sa kanyang tiyuhin. Ang opisina ay maliit at malinis, puno ng mga libro tungkol sa batas at negosyo. Pumasok din si Tita Corazon at isinara ang pinto na tila isinasara ang lahat ng posibleng daan para makatakas. Maupo ka, iha, sabi ni Tio Mateo. Umupo sa likod ng kanyang malaking lamesang yari sa mahogany. Sumunod si Alena, umupo sa silyang nasa harapan niya. Ang mga kamay ay magkalapat sa kanyang kandungan. Naramdaman niya ang lamig sa buong silid o baka sa loob lang niya. Alena, muling panimula ng kanyang tiyuhin, pinagsalikop ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Alam mong mahalaga ka sa amin ng tita mo, ang mga magulang mo, kapatid ko ang ama mo. Responsibilidad ka namin ngayon. Isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Alena sa pagbanggit sa kanyang mga magulang. Gagamitin nila ito laban sa kanya. Alam niya, gusto lang namin ang pinakamabuti para sa'yo, sabat ni Tita Corazon na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa liwanag. Ang totoo, Alena, pagpapatuloy ni Tio Mateo ang boses ay bumaba. Ang pamilya natin ay may kinakaharap na malaking pagsubok. Ang negosyo, hindi na ito maganda. Malapit na kaming mawalan ng lahat. Inihayag niya ito na parang isang katotohanang dapat tanggapin, hindi isang trahedya. Tinitigan siya ni Alena. Ang pait ay unti-unting gumagapang sa kanyang lalamunan. Ngayon, naiintindihan na niya. At ano po ang kinalaman ko dyan? Mahinang tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Nagbuntong hininga si Tio Mateo. May isang pagkakataon, Alena. Isang solusyon. Para sa amin at para sa'yo. Huminto ito, tila nag-iipon ng lakas ng loob. May isang Ginoo, isang napakayamang negosyante na handang tumulong sa amin. Bayaran ang lahat ng aming utang at iligtas ang dangal ng pamilya. Hindi kumurap si Alena. Anong kapalit ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo. Ang kamay mo, simpleng sagot ni Tita Corazon mula sa kanyang kinatatayuan. Nais kanyang pakasalan. Bumagsak ang mga salita sa hangin na parang mga bato. Pakasalan. Ang salita ay dayuhan marahas. Napasinghap si Alena, ang hangin ay tila naubos sa silid. Ano halos pabulong niyang sabi? Hindi. Hindi maaari. Hindi niyo maaaring gawin yan. Wala na kaming ibang paraan, giit ni Tio Mateo. Ang boses ay tumaas. At isipin mo, Alena, isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa'yo. Si Ricardo de Villa ay isa sa pinakamayaman sa bansa. Mabibigay niya sa'yo ang lahat. Hindi ko siya kilala. Sigaw ni Alena na patayo. Ang takot kagabi ay napalitan ng galit. Hindi ako isang bagay na pwede niyong ipamigay. Hindi ako paninda. Huwag kang sumigaw. Alena, saway ni Tita Corazon, lumapit sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Ito ay para sa pamilya. Utang na loob, Alena. Kinupkop ka namin. Hindi ba't dapat lang nasuklian mo yon, utang na loob? Ang mga salitang yon ay parang kadena na ipinulupot sa kanyang leeg. Ang kabaitang ipinakita nila ay may presyo pala at siya ang pambayad. Pero hindi ko siya mahal. Hindi ko nga alam ang itsura niya nang hihinang. Sabi niya, muling napaupo. Ang lakas niya ay unti-unting nauubos.
Ang pag-ibig darating din yan, sabi ni Tita Corazon, ang tono ay pilit na pinalambing. Si Mr. De Villa ay isang respetadong tao. May edad na oo pero mabait daw. Ilang taon na siya, tanong ni Alena. Ang boses ay basag. Nag-atubili si Tio Mateo. 49. 30 taon ang agwat nila. Ang sikmura ni Alena ay bumaliktad. Isang lalaking halos kaedad ng kanyang ama. Ang ideya ay karima-rimarim. Hindi po. Pakiusap. Huwag po pagmamakaawa niya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Magtatrabaho ako. Gagawin ko ang lahat. Pero wag lang po ito. At anong trabaho ang makukuha mo, mapangutyang tanong ni Tio Mateo. Isa kang ulila na walang pera. Saan ka titira? Dito ka nakatira dahil sa amin. Ito ang pagkakataon mo para magkaroon ng sarili mong buhay at para tulungan kami bilang pasasalamat. Ang bawat salita ay isang sampal. Bawat pangungusap ay isang pako na lalong nagbaon sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Tumingin siya mula sa kanyang tiyuhin patungo sa kanyang tiyahin, naghahanap ng kahit kaunting awa, ng kahit anong bakas ng pagmamahal. Ngunit wala siyang nakita, kundi determinasyon at pansariling interes. Para sa kanila, siya ay isang piyesa sa laro, isang kasangkapan para ayusin ang kanilang mga pagkakamali. Ang pagmamahal ng kanyang mga magulang, ang mga pangarap na binuo nila para sa kanya lahat, ay nawalan ng halaga. Tumayo si Alena, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Naglakad siya patungo sa pinto, hindi na nagsalita. Wala nang saysay. Napag-usapan na namin ang lahat sa kanya pahabol, na sabi ni Tio Mateo. Sa 1 linggo ihahatid ka namin sa Batangas para makilala mo siya. At sa susunod na buwan ng kasal, ang bawat salita ay isang hakbang na palapit sa kanyang selda. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad, pabalik sa kanyang silid at isinara ang pinto. Sumandal siya dito, hinahabol ang kanyang hininga na parang katatapos lang niyang tumakbo ng milya-milya. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa pagluluksa. Dahil sa pagluluksa, may pagmamahal na inaalala. Dito ang pagmamahal na inaasahan niya ay ang siyang nagtulak sa kanya sa bangin. Sumilip siya sa bintana. Ang mga sasakyan sa ibaba ay gumagalaw, ang mga tao ay naglalakad, ang mundo ay nagpapatuloy na parang walang nangyari. Ngunit ang kanyang mundo ay huminto. At isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan na parang isang hatol na kamatayan. Ricardo De Villa. Ipinagbili na siya at wala siyang nagawa kundi ang hintayin ang araw na siya ay kukunin ng bumili sa kanya. Ang biyahe papuntang Batangas ay isang mahabang paglalakbay sa katahimikan. Iniwan nila ang matutulis na gusali at maingay na trapiko ng Maynila bago pa man sumikat ang araw. Habang papalayo sila sa syudad, unti-unting napapalitan ang tanawin. Ang kulay abong semento ay naging lunti ang bukirin. Ang mga nagtataasang kondominium ay naging mga puno ng akasya na yumuyukod sa gilid ng kalsada. Pumasok si Alena sa sasakyan na parang isang bihag na walang karapatang tumutol, at sa bawat kilometrong nilalakbay nila, pakiramdam niya ay lalo siyang inilalayo sa lahat ng pamilyar, sa lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Katabi niya si Tita Corazon na paminsan-minsay nagsasalita tungkol sa ganda ng panahon o sa mga prutas na nabibili sa daan. Pilit na pag-uusap na hindi pinapansin ni Alena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana, ngunit ang isip niya ay nasa malayo. Ano kayang itsura ng lalaking bumili sa kanya? Anong uri ng buhay ang naghihintay sa kanya sa lugar na hindi niya kailanman pinangarap na puntahan? Malapit na tayo, anunsyo ni Tio Mateo. Mula sa unahan ang boses ay may halong kaba at pananabik. Lumiko ang sasakyan mula sa pangunahing kalsada patungo sa isang mas makitid na daan na nalililiman ng malalaking puno.
Pagkatapos ng ilang minuto, huminto sila sa harap ng isang mataas na tarangkahang yari sa itim na bakal. Sinauna na ito may mga kalawang na sa ilang bahagi at kinakapitan ng mga baging. Sa itaas ng arko nito ay may nakaukit na mga salitang halos hindi na mabasa, Hacienda de Villa. Isang gwardiya ang lumabas mula sa maliit na kubo sa gilid at binuksan ang tarangkahan. Habang mabagal na gumagalaw, papasok ang sasakyan bumungad sa kanila ang isang mahabang daan na nababakuran ng mga matatandang puno ng mangga. Sa dulo nito, nakatayo ang isang bahay. Hindi ito isang modernong mansyon. Ito ay isang bahay na bato, isang istrukturang tila kinuha mula sa isang lumang libro ng kasaysayan. Ang ibabang palapag ay yari sa makakapal na blok ng adobe, habang ang itaas na palapag ay gawa sa matitigas na kahoy. Ang malalapad na bintanang kapis ay kumikinang sa sikat ng araw. Malawak ang beranda nito, napapalibutan ng mga inukit na kahoy. Mayroon itong kagandahang may kaakibat na lungkot, isang karangyaan na pinatanda na ng panahon. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pinto na gawa sa nara. Bumaba sila at ang unang naramdaman ni Alina ay ang hangin, sariwa, amoy lupa at mga bulaklak ng kape. Ngunit ang katahimikan ng lugar ay nakabibingi. Walang ingay ng mga sasakyan, tanging gumanghuni ng mga ibon at ang lagaslas ng mga dahon. Isang matandang babae na nakasuot ng uniforme ng kasambahay ang sumalubong sa kanila. Maputi na ang buhok nito at kulubot na ang muka, ngunit mayroong kabaitan sa kanyang mga mata. Magandang umaga po. Tuloy po kayo magalang na bati nito. Ako po si Elvira, ang katiwala ng hacienda. Hinihintay na po kayo ni Senyor Ricardo sa loob. Sumunod sila papasok. Kung sa labas ay nakakamangha ang bahay sa loob, ay tila huminto ang oras. Madilim ang kahoy ng sahig at matataas ang kisame. Ang mga muebles ay antigo, natatakpan ng puting tela na parabang matagal nang walang gumagamit. Sa mga pader nakasabit ang mga malalaking larawan ng mga ninuno, mga lalaking may bigote, at mga babaeng nakasuot ng barot saya. Ang kanilang mga mata ay tila nagmamasid sa bawat galaw nila. At sa gitna ng malawak na sala, nakatayo ang isang lalaki. Nakatayo ito, malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanila, nakatingin sa malawak na taniman ng kape sa labas. Matangkad balingkinita ng katawan at nakasuot ng simpleng puting polo at pantalon. Dahan-dahan itong lumingon nang marinig ang kanilang mga yabag. Siya si Ricardo de Villa. Ang buhok niya ay itim na may mga guhit na ng pilak sa kanyang sentido. Ang kanyang mukha ay hindi gwapo sa paraang nakikita sa mga magasin, ngunit mayroon itong tibay at talas na nagmumula sa edad at karanasan. Ngunit ang kanyang mga mata iyon ang nakakuha ng pansin ni Alena. Kulay itim na kape, malalim at hindi mabasa. Malamig pero sa likod ng lamig na yon, may nakita siyang bakas ng pait, isang kalungkutang. Matagal nang nananahan doon. Mateo, sabi ni Ricardo, ang boses ay malalim at kalmado, walang bakas ng anumang emosyon. Tumango lang ito sa kanyang tiyuhin. Cardo. Kumusta ka na masiglang bati ni Tio Mateo lumapit para makipagkamay, ngunit itinaas lang ni Ricardo ang isang kamay para pigilan ito. Tumingin si Ricardo kay Tita Corazon, isang mabilis na sulyap bago tuluyang napunta ang kanyang mga mata kay Alena. Tumagal ang pagtingin na yon. Hindi ito malagkit o mapanghusga. Ito ay isang pag-aaral, isang tahimik na pagsusuri na nagpababa sa pakiramdam ni Alena na para siyang isang antigo at sirang pinta na tinitingnan kung maaari pa bang ayusin. Naramdaman niya ang pagnanais na magtago sa likod ng kanyang tiyahin, ngunit pinilit niyang salubungin ang titig nito. Siya si Alena, pagpapakilala ni Tio Mateo, tila hindi mapakali. Ang pamangkin ko. Tumango si Ricardo. Hindi ito ngumiti. Hindi ito nagsalita. Naglakad lang ito patungo sa isang set ng mga silyang may mataas na sandalan at sumenyas na maupo sila.
Maupo kayo utos nito. Ang sumunod na pag-uusap ay para kay Alena na isang palabas na pinapanood niya mula sa malayo. Si Tio Mateo ang halos nagsasalita. Pinupuri ang pagiging masunurin at matalino ni Alena. Si Tita Corazon ay paminsan-minsang sasabat ng mga papuri tungkol sa kanyang pagiging mahinhin. At si Ricardo ay tahimik lang na nakikinig ang mga daliri, ay magkasalikop ang mga mata, ay paminsan-minsang sumusuulyap kay Alena. Pakiramdam ni Alena ay isa siyang kabayong ipinagbibili sa isang perya. Naihanda na ang lahat ng papeles, Cardo, sabi ni Tio Mateo. Ang kailangan na lang ay alam ko kung ano ang kailangan putol ni Ricardo. Ang boses ay may bahid ng inis. Muli itong tumingin kay Alena. Sa pagkakataong ito nagsalita ito, direktang nakatuon sa kanya. Binibining Reyes, sabi nito, ang paggamit ng formal na tawag ay nagbigay diin sa agwat ng kanilang edad at sitwasyon. Alam mo ba kung bakit ka naririto na tigilan si Alena sa direktang tanong? Lahat ng nasa paligid niya ay sinusubukang pagandahin ang sitwasyon, ngunit ang lalaking ito ay walang pakialam sa mga palamuti. Opo, mahinang sagot niya, ang boses ay halos hindi marinig. At pumapayag ka ba sa kasunduang ito? Tumingin si Alena sa kanyang Tio Mateo na bahagyang tumango sa kanya isang senyales na dapat siyang sumang-ayon. Naramdaman niya muli ang bigat ng utang na loob. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Ricardo. Wala po akong pagpipilian, halos pabulong niyang sabi, isang pag-aming puno ng kapaitan. Isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Ricardo sa sagot na yon. Isang kislap, hindi awa, kundi marahil ay pagkilala. Tila inaasahan niya ang sagot na yon at ang katapatan. Kahit gaano kasakit ay mas gusto niya kaysa sa isang kasinungalingan. Tumayo ito. Tapos na ang usapan. Manang Elvira, ihatid mo na sila sa kanilang mga silid. May iwan dito si Binibining Reyes. Dito na siya titira simula ngayon. Ang desisyon ay pinal. Mabilis, walang puwang para sa pagtutol. Napatayo si Tita Corazon, pero Cardo ang mga gamit niya, ipadala niyo na lang simpleng sagot ni Ricardo at tumalikod na ito, muling humarap sa bintana, senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Niyakap ni Tita Corazon si Alena, isang yakap na malamig at mabilis. Magpakabait kay habulong nito. Si Tio Mateo ay tinapik lang siya sa balikat. At pagkatapos umalis na sila. Naiwan si Alena sa malawak na sala kasama ang lalaking hindi niya kilala sa isang bahay na magiging bago niyang kulungan. Ang takot ay bumalot sa kanya malamig at mabigat. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang likod ng lalaking nakatayo sa may bintana, isang maliit at kakaibang damdamin ang sumibol sa gitna ng kanyang takot. Pag-uusisa, hindi ito isang halimaw, hindi ito isang masamang tao na nagpapakita ng kagalakan sa kanyang kapangyarihan. Ito ay isang lalaking nababalot ng sarili niyang katahimikan, ng sarili niyang kalungkutan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang katotohanan yon ay mas nakakatakot pa. Lumipas ang mga araw na parang mga anino. Si Alena ay nanirahan sa Hacienda de Villa sa isang estado ng nakabibinging paghihintay. Ibinigay sa kanya ni Manang Elvira ang isang maluwag na silid sa itaas na palapag na may sariling balkonaheng tanaw, ang walang katapusang hanay ng mga puno ng kape. Ang silid ay maganda puno ng mga antigong kasangkapan, ngunit para sa kanya, ito'y isang magandang hawla lamang. Halos hindi niya nakikita si Ricardo. Sa umaga, bago pa siya magising, nakaalis na ito. Sa gabi naririnig niya ang ugong ng sasakyan nito na dumarating, ngunit mananatili ito sa kanyang opisina sa ibabang palapag. Nagkikita lang sila sa hapunan. Ang mga hapunan na yon ay isang ehersisyo sa pagpipigil. Uupo sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang lamesang gawa sa kamagong na may sapat na espasyo para sa 10 tao sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan.
Hindi siya nagsasalita at hindi rin siya nito kinakausap. Ngunit nararamdaman niya ang mga mata nito sa kanya isang tinging hindi mapang-usisa kundi mapagmasid na para bang sinusubukan nitong basahin ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Isang linggo pagkatapos niyang dumating, ipinatawag siya ni Ricardo sa opisina nito. Ang silid ay puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame amoy lumang papel at katad. Sa isang linggo, magpapakasal tayo. Sabi nito, walang anumang pambungad. Nakatayo ito sa likod ng kanyang mesa. Isang simpleng seremonya lang sa kapilya dito sa hasyenda. Ang tiyuhin mo na ang bahala sa lahat ng legal na papeles. Tumangulang si Elena. Ang kanyang boses ay tila nawala. Pagkatapos ng kasal, ikaw na ang magiging ginang Davila. May mga responsibilidad na kaakibat iyon pagpapatuloy nito. Ngunit maliban doon, hindi ko hihilingin sa iyo ang anumang bagay na hindi mo nais ibigay. Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, ngunit hindi niya lubos na maunawaan ang kahulugan nito. Tila isang palaisipan na hindi niya mahanap ang mga piraso. Dumating ang araw ng kasal, maulan at kulay abo ang langit na tila nakikiramay sa kanya. Binihisan siya ni Manang Elvira ng isang simpleng bestidang yari sa pinyakulay krema. Walang belo, walang magarbong ayos. Ang kapilya ay maliit at lumaamoy kandila at insenso. Iilang tao lang ang naroroon ng hukom, si Tio Mateo at Tita Corazon, si Manang Elvira, at 2 saksi na hindi niya kilala. At si Ricardo na nakasuot ng barong Tagalog, nakatayo sa tabi ng altar, ang muka ay seryoso at hindi mabasa. Nang maglakad si Elena sa pasilyo, kasama ang kanyang Tio Mateo, ang bawat hakbang ay tila 1 milya. Ang mga tuhod niya ay nanginginig. Iniiwasan niyang tumingin kay Ricardo, ngunit nang tumayo siya sa tabi nito, napansin niya ang isang bagay ang mahigpit na pagkuyom ng mga kamao nito sa gilid. Hindi rin ito komportable sa sitwasyon. Ang seremonya ay mabilis at walang emosyon. Mga salitang binigkas mga papel na pinirmahan mga singsing na isinuot. At sa isang iglap siya na si Elena Reyes ay naging Elena Davila. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng isang simpleng tanghalian sa hasyenda. Umalis din kaagad ang kanyang mga tiyuhin pagkatapos nag-iwan ng mga yakap na walang init at mga bilin na puno ng pasasalamat hindi para sa kanya, kundi para sa kanilang kaligtasan. Nang tuluyan ng umalis ang lahat at ang tanging naiwan ay ang katahimikan at ang patak ng ulan sa labas, hinarap siya ni Ricardo. Manang Elvira, we'll show you to your new room, sabi nito, at tumalikod para bumalik sa kanyang opisina. Ang bago mong silid. Ang mga salitang iyon ay nagpadala ng isang alon ng yelo sa kanyang mga ugat. Ito na, ang gabi ng kasal, ang gabi na kinatatakutan niya. Sinundan niya si Manang Elvira. Paakyat sa hagdanan, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na dalhin siya sa silid ni Ricardo, huminto sila sa harap ng isa pang pinto. Ang master's bedroom, ang pinakamalaking silid sa bahay na may sariling malawak na balkonahe. Ito po ang magiging silid ninyo, senyora. Sabi ni Manang Elvira, ang boses ay magalang ngunit may bakas ng awa. Binuksan nito ang pinto. Sa loob ang silid ay nakahanda na. Ang malaking kama na may 4 na haligi ay natatakpan ng malinis na puting kumot. May mga sariwang bulaklak sa florera. Ang kanyang mga gamit na ipinadala mula sa Maynila ay maayos nang nakalagay sa aparador. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako, sabi ng matanda, bago umalis at isara ang pinto. Naiwan si Elena sa gitna ng malawak na silid. Ang bawat anino ay tila isang halimaw na naghihintay. Naghintay siya. Lumipas ang 1 oras, 2. Dumilim na sa labas. Tanging ang tunog ng ulan ang kanyang kasama. Ang bawat tunog sa labas ng silid, isang kaluskos, isang yabag, ay nagpapakaba sa kanya. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama, ang bestidang pangkasal ay suot pa rin ang mga kamay
ay nanlalamig sa kanyang kandungan. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamasama. Siya ay pag-aari na nito ngayon. May karapatan ito sa kanya. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Napapikit siya ng mariin. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ito na. Pumasok si Ricardo. Isinara niya ang pinto sa likod niya ng dahan-dahan. Narinig ni Elena ang kanyang mga yabag sa sahig na kahoy papalapit. Hindi siya gumalaw. Nananatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga mata ay nakapikit na, para bang ang hindi pagtingin ay makakapagpabago sa katotohanan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabog sa loob ng kanyang dibdib. Huminto ang mga yabag sa harapan niya. Naramdaman niya ang presensya nito, matangkad tahimik isang anino sa dilim ng silid. Naghintay siya sa isang hawak, isang salita, isang utos. Ngunit wala. Ang tanging naroon ay katahimikan. Dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakatayo si Ricardo, ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Wala na ang suot nitong barong. Nakasuot na ito ng simpleng itim na t-shirt at pajama pants. Ang kanyang buhok ay bahagyang basa na para bang kagagaling lang nito sa shower. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya at sa unang pagkakataon, walang bakas ng lamig doon. Ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan, isang uri ng pag-aalinlangan, halos isang pag-aalala. Hindi ito nagsalita. Sa halip lumakad ito patungo sa isang pinto sa kabilang dulo ng silid na hindi niya napansin kanina. Binuksan niya ito. Sa loob ay isa pang silid, mas maliit, ngunit may sariling kama at bintana. Isang connecting room. Dito ako matutulog, sabi ni Ricardo. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. Napatingin si Elena sa kanya, ang pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Ang silid na ito, sabi ni Ricardo, itinuro ang malawak na master's bedroom kung nasaan si Elena ay sayo. Ang sa akin ay ang nasa kabila. Lumakad siya, pabalik palapit sa kanya, ngunit nanatili pa rin ang distansya. Elena. Ito ang unang beses na tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Ang tunog nito mula sa kanyang mga labi ay kakaiba, hindi malupit, hindi malamig. Normal lang. Sinabi ko sa iyo noon na hindi ako hihingi ng anumang bagay na hindi mo nais ibigay pagpapatuloy niya. At tinototoo ko yon. Tinitigan niya ito, sinusubukang hanapin ang panlilinlang sa kanyang mga mata, ang bitag sa kanyang mga salita. Ngunit wala siyang nakita. Bakit halos pabulong niyang tanong ang lalamunan ay tuyo? Bakit niyo po ako pinakasalan kung ganito lang? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Ricardo sa bintana sa ulan na humahampas sa salamin. Dahil may nakita ako sa'yo, mahinang sagot niya na para bang kinakausap ang sarili. Isang bagay na pamilyar. Isang bagay na kailangang protektahan. Ibinalik niya ang tingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malalim. Tila naglalaman ng isang karagatan ng mga kwentong hindi pa nasasabi. Hindi ako isang halimaw, Elena. At hindi kita sasaktan. Humakbang ito patungo sa aparador, binuksan ito, at kumuha ng isang malinis na unan at kumot. Gusto kong malaman mo na ligtas ka dito, dagdag niya. Ligtas ka sa akin. At pagkatapos walang dagdag na salita, naglakad siya patungo sa connecting door. Bago siya pumasok, huminto siya at lumingon. Matulog ka na. Magpahinga ka, sabi niya. At Elena, hindi mo kailangang matakot. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto, hindi ito nilock. Naiwan si Elena sa malawak na silid mag-isa. Ang tensyon sa kanyang katawan ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang matinding pagkalito. Buong araw niyang inihanda ang sarili para sa isang laban, para sa isang pag-atake. Ngunit walang dumating. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang dilim sa labas.
Ang ulan ay naghuhugas sa buong hasyenda at sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, nakaramdam siya ng isang maliit na butil ng kapayapaan. Hindi niya naiintindihan ang lalaking ito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mga motibo. Ngunit sa gabing iyon, sa gabi ng kanilang kasal, na dapat ay puno ng takot, binigyan siya nito ng isang regalong hindi niya inaasahan, ang regalo ng espasyo ng kaligtasan at ng isang pangako. Isang pangako na marahil sa kulungang ito, mayroon pa ring lugar para sa paghinga. Hinubad niya ang kanyang bestidang pangkasal at nagsuot ng isang simpleng pantulog. Humiga siya sa malawak na kama sa ilalim ng malinis na kumot. Ang kama ay malambot at ang unan ay mabango, ngunit hindi pa rin siya makatulog. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Sino si Ricardo de Villa? Ano ang kalungkutang nakita niya sa mga mata nito? At bakit sa lahat ng babae, siya ang pinili nito para sa kakaibang kasunduang ito? Nakatingin siya sa nakasarang pinto ng silid nito. Alam niyang nasa kabilang panig lang ito, ilang talampakan lang ang layo. Isang estranghero, ang kanyang asawa. Ngunit sa gabing iyon, hindi ito isang banta. Sa halip ang presensya nito sa kabilang silid ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi na siya lubos na nag-iisa sa malaking bahay na yon. May isang taong nagbabantay kahit hindi niya maunawaan kung bakit. Dahan-dahan sa tunog ng ulan na tila isang lalabay ang pagod mula sa mga nakaraang linggo. Ang pagluluksa, ang pagtataksil, ang takot ay bumalot sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, nakatulog siya ng walang luha. Hindi niya alam kung ano ang dala ng bukas. Ang hasyenda ay nananatiling isang misteryo at ang lalaking pinakasalan niya ay mas malaking misteryo pa. Ngunit sa pagtatapos ng gabing iyon, isang bagay ang sigurado, ang halimaw na kanyang inaasahan ay hindi dumating. Sa halip ang dumating ay isang pangako, isang bulong ng pag-asa sa gitna ng unos. At para sa ngayon, iyon ay sapat na. Nagising si Alena sa isang sinag ng araw na tumatago sa siwang ng mga kurtinang gawa sa makapal na tela. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, hindi bigat sa dibdib ang una niyang naramdaman. Sa halip isang malalim na katahimikan, ang bumalot sa kanya, ang uri ng katahimikan na sumusunod pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Bumangon siya at lumapit sa bintana. Hinawi niya ang kurtina. Sa labas ang hasyenda ay naliligo sa ginintuang liwanag ng umaga. Ang mga dahon ng puno ng kape na basa pa sa ulan kagabi ay kumikinang. Ang amoy ng basang lupa at ng namumulaklak na kape ay umaakyat sa hangin, isang halimuyak na malinis at puno ng buhay. Tila ibang-iba ang lugar na ito sa liwanag ng araw. Hindi na ito nakakatakot, kundi payapa. May kumatok ng marahan sa pinto. Senyora, boses iyon ni Manang Elvira. Nakahanda na po ang almusal. Nagbihis si Alena ng isang simpleng bestida at bumaba. Sa hapagkainan, isang plato ng mainit na pandesal, kesong puti at isang tasang mainit na tsokolate ang naghihintay sa kanya. Ngunit ang kabilang dulo ng mesa ay walang laman. Nasaan po si Ricardo, tanong niya kay Manang Elvira. Maagang umaalis si Senyora Magalang, na sagot ng matanda. Inaasikaso po niya ang mga taniman at ang negosyo sa bayan. Mamayang gabi pa po ang balik niya. Tumango si Alena. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng ginhawa. Hindi pa siya handang harapin ito pagkatapos ng kakaibang gabi na yon. Pagkatapos kumain, nilapitan siya ni Manang Elvira. Kung nais po ninyo, Senyora, maaari ko po kayong ilibot sa hasyenda, alok nito. Isang mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Marahil ay makakatulong ito para mas maging pamilyar kayo sa inyong bagong tahanan. Pumayag si Alena. Kailangan niya ng gagawin kahit ano para maalis ang kanyang isip sa mga tanong na bumabagabag sa kanya. Sinimulan nila ang paglalakad sa hardin sa likod ng bahay. Ito ay napapalibutan ng mga pader na adobe na tinubuan na ng lumot, nagbibigay dito ng isang sinaunang pakiramdam.
May mga rosas sa paggita at gumamela. Sa gitna ay isang lumang batong fountain na hindi na umaandar. Matagal nang hindi naaalagaan ng harding ito, sabi ni Manang Elvira, habang hinihimas ang isang dahon ng rosas. Ang yumaong ina ni Senyor Ricardo, si Senyora Isabel, ang mahilig dito. Mula nang siya'y pumanaw, tila nawalan na rin ng buhay ang lugar na ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ikinuwento ni Manang Elvira ang kasaysayan ng hacienda, kung paano ito itinayo ng mga ninuno ng mga Devilla, at kung paano ito naging isa sa pinakamalaking taniman ng kape sa buong Batangas. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng pagmamahal at katapatan sa pamilya. Sa pamamagitan niya, unti-unting nakikita ni Elena ang hacienda, hindi bilang isang kulungan, kundi bilang isang lugar na mayaman sa kasaysayan sa mga tagumpay at alam niya maging sa mga trahedya. Sa dulo ng isang pasilyo sa kanlurang bahagi ng bahay, may isang malaking pinto na gawa sa nara na may mga detalyadong ukit. Nakasara ito ng mahigpit. Ano pong silid ito, tanong ni Elena. Nag-atubili si Manang Elvira. Ang lumang aklatan po, senyora. Halos 20 taon na pong hindi nabubuksan. Maari ko po bang makita? Tila nag-aalangan ang matanda, ngunit kinuha pa rin nito ang isang malaking susi mula sa kanyang bulsa. Ang bilin po ni Senyor Ricardo ay ibigay sa inyo ang lahat ng nais ninyo, sabi nito. Nang buksan ng pinto, isang tunog ng pag-angal ng lumang kahoy ang umalingaw-ngaw. Isang amoy ng lumang papel, alikabok at panahon ang sumalubong sa kanila. Pumasok si Elena. Ang silid ay malawak. Ang mga pader ay natatakpan ng mga estante ng libro mula sa sahig hanggang kisami puno ng libu-libong mga aklat na nababalot na sa alikabok. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mataas na bintanang kapis na nababalutan ng makapal na sapot ng gagamba. Ngunit para kay Elena, para siyang nakatuklas ng isang nakatagong paraiso. Bilang isang art restorer in training ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis. Nakita niya hindi lang ang gulo at dumi kundi ang potensyal. Nakita niya ang mga kwento na naghihintay na muling mabasa ang kasaysayan na kailangang iligtas. Lumapit siya sa isang estante at marahang hinaplos ang gulugod ng isang makapal na libro. Nakita niya ang mga lumang mapa, mga manuskritong nakasulat sa Espanyol, mga koleksyon ng tula. Ito ay isang kayamanan. Bakit po ito isinara, tanong niya kay Manang Elvira? Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mukha ng matanda. Dito po naganap ang isang aksidente maraming taon na ang nakalipas. Ang nakababatang kapatid ni Senyor Ricardo. Dito po siya nawala. Ang boses nito ay halos pabulong. Mula noon, hindi na muling tumuntong dito si Senyor. Ipinagbawal niyang buksan ang silid na ito. Isang kirot ang naramdaman ni Elena para sa lalaking halos hindi niya kilala. Ngayon, naiintindihan na niya ang isang piraso ng kalungkutan sa mga mata nito. Ang aklatang ito ay hindi lang isang silid. Ito ay isang libingan ng masasakit na alaala. Gabi na nang bumalik si Ricardo. Gaya ng dati, naghapunan sila sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, may lakas ng loob na si Elena para magsalita. Nakita ko ang aklatan, sabi niya. Ang boses ay mahinang ngunit matatag. Natigilan sa pagkain si Ricardo. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagdilim. Sinabi ko kay Manang Elvira na ako po ang nagpumilit mabilis na putol ni Elena. Patawad po. Hindi ito sumagot. Ibinalik nito ang pansin sa kanyang pagkain, ngunit ang tensyon ay bumalik sa pagitan nila. Sayang pagpapatuloy ni Elena, hindi nagpatinag. Ang daming mahahalagang libro at dokumento doon. Masisira lang sa alikabok at sa paglipas ng panahon. Tumingin muli si Ricardo sa kanya at sa pagkakataong ito, may bakas ng pag-uusisa sa kanyang mukha. Isa kang estudyante ng sining, hindi ba pag-aayos ng mga lumang pinta? Nagulat si Elena na alam niya iyon. Tumango siya. Art restoration po.
Tapos na silang kumain nang tumayo si Ricardo. Sumunod ka sa akin. Dinala siya nito pabalik sa aklatan. Binuksan nito ang ilaw. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alena nang buo ang silid. Mas malala ang kalagayan nito kaysa sa inaakala niya. May mga libro nang nabubulok, ang iba ay kinakain na ng anay. Hindi nasisira ang mga bagay na may halaga. Mahinang sabi ni Ricardo na para bang kinakausap ang mga libro. Kailangan lang nilang alagaan. Humarap ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Gawin mo, sabi nito. Po, iligtas mo sila. Paglilinaw niya, ikinumpas ang kamay sa buong silid. Gawin mo kung ano ang alam mong gawin. I-restore mo ang lugar na ito. Ang mga libro. Lahat. Huminto ito. Tila pinag-iisipan ang susunod na sasabihin. Gawin mo itong sayo. Nakatitig lang si Alena sa kanya, hindi makapaniwala. Ipapakuha ko ang lahat ng kailangan mong materyales. Bigyan mo lang ng listahan si Manang Elvira. Ang silid na ito ay sayo na para pangalagaan. Sa mga salitang iyon, binigyan siya ni Ricardo ng higit pa sa isang gawain. Binigyan siya nito ng isang layunin. Binigyan siya nito ng isang espasyo sa loob ng malaking hasyenda na maaari niyang angkinin kung saan ang kanyang kaalaman at talento ay may halaga. Ito ang unang pagkakataon na may nagtiwala sa kanya sa napakatagal na panahon. Salamat po, halos pabulong niyang sabi. Ang puso niya ay puno ng isang damdaming hindi niya pa naramdaman noon, pasasalamat. Tumangulang si Ricardo at lumabas na ng silid. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng mga nakalimutang kwento. Ngunit hindi na siya nakaramdam ng takot o kalungkutan. Lumakad siya sa gitna ng aklatan, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga libro. Sa gitna ng alikabok at pagkabulok, isang bagong binhi ang itinanim sa kanyang puso. Ang binhi ng pag-asa. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nagsisimula na siyang magkaroon ng tahanan. Nagsimula ang pagbabago sa aklatan. Dumating ang mga kahon ng kagamitan mula sa Maynila, mga espesyal na kemikal para sa paglilinis ng papel, malalambot na brush, pandikit na walang asido at mga guwantes na yari sa cotton. Para kay Alena, ang mga ito ay higit pa sa mga kasangkapan. Sila ay mga sandata laban sa paglimot, mga instrumento para sa muling pagbibigay buhay. Ang unang linggo ay ginugol niya sa paglilinis. Suot ang isang lumang damit at may takip sa buhok. Hinarap niya ang alikabok ng 20 taon. Nilinis niya ang bawat estante, pinunasan ang bawat sulok at hinawi ang mga sapot ng gagamba na tila mga belo ng nakaraan. Ang trabaho ay nakakapagod, ngunit sa bawat pagpunas niya ng alikabok, pakiramdam niya ay may binubura rin siyang bigat sa loob ng kanyang sarili. Ang aklatan ay unti-unting humihinga muli, at kasabay nito, pati na rin siya. At doon nagsimula ang panonood. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Ricardo na nakatayo sa may pintuan tahimik, na nakasandal sa hamba, ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Bigla siyang natigilan, ng hawak na basahan ay nanigas sa kanyang kamay. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na nahuli sa akto kahit na may pahintulot naman siya. Hindi ito nagsalita. Nagmasid lang ito ng ilang minuto bago tahimik na umalis. Naulit ito kinabukasan. At sa susunod na araw, naging isang ritual habang si Alena ay abala sa maingat na paghihiwalay ng mga pahina ng isang lumang libro o sa pagtatala ng bawat titulo sa isang kwaderno. Mararamdaman niya ang presensya nito. Isang anino sa gilid ng kanyang paningin. Noong una ang panunood nito ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Ang bawat galaw niya ay tila sinusuri. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang kaba ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito panunuri ng isang amo, kundi panonood ng isang taong may pag-uusisa. Ang katahimikan nito ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang uri ng presensyang pamilyar.
Ang kanilang mga hapunan ay nanatiling tahimik, ngunit nagbago na rin ang kalidad ng katahimikang iyon. Hindi na ito ang malamig at malawak na espasyo sa pagitan ng dalawang estranghero. Ito ay naging isang pinagsasaluhang katahimikan puno ng mga hindi sinasabi, ngunit nauunawa ang mga bagay. Ang mga sulyap nila ay nagtatagpo na ngayon kahit isang segundo lang bago isa sa kanila ang umiwas. Isang hapon, habang maingat na nililinis ni Elena ang isang makulay na ilustrasyon sa isang lumang aklat ng mga flora at fauna ng Pilipinas, nagsalita si Ricardo mula sa kanyang kinatatayuan sa may pinto. Anong libro iyan? Ang tanong ay simple, ang boses ay mahinahon, ngunit para kay Elena, ito'y kasing lakas ng isang kulog sa katahimikan. Napatingin siya, nagulat. Ito po ay Flora de Filipinas, sagot niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Isang edisyon mula pa noong 1807. Ang mga ilustrasyon ay gawa mismo ni Francisco Manuel Blanco. Lumakad si Ricardo papasok sa aklatan sa unang pagkakataon mula noong ibinigay niya ito sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa kung saan siya nagtatrabaho, ngunit nanatili sa kabilang panig, iginagalang ang kanyang espasyo. Tinitigan nito ang bukas na pahina, ang detalyadong guhit ng isang bulaklak ng waling-waling. Maganda, mahinang sabi nito, pero marupok na ang papel. Opo, sagot ni Elena, ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting bumabalik ngayong napag-uusapan na nila ang isang bagay na alam niya. Kailangan pong maingat na i-treat ang bawat pahina para hindi na lalong masira. Ang asido sa papel ang kalaban. Tumango si Ricardo, ang mga mata ay nanatili sa libro. Ang aking ina, mahilig siya sa mga bulaklak, lalo na sa mga orkidya. Iyon lang. Ngunit ang munting pagbabahagi na yon ay isang siwang sa pader na itinayo nito sa paligid ng sarili. Isang maliit na piraso ng kanyang nakaraan, ibinigay sa kanya ng kusa. Hindi na sumagot si Elena. Nginitian lang niya ito nang bahagya, isang nangiting nagpapasalamat bago ibinalik ang kanyang atensyon sa trabaho. Nagtagal pa si Ricardo ng ilang minuto tahimik na nagmamasid bago tuluyang umalis. Nang gabing iyon, sa hapunan ang katahimikan ay tila mas magaan. Bago sila matapos kumain, muling nagsalita si Ricardo. Paano mo natutunan ang lahat ng iyon? Ang aking mga magulang po, sagot ni Elena. Ang puso ay kumirot ng bahagya sa alaala. Sila po ay mga historyador ng sining. Lumaki po ako na napapaligiran ng mga lumang libro at pinta. Sila po ang nagturo sa akin na ang bawat bagay na luma ay may kaluluwang kailangang iligtas. Tumingin si Ricardo sa kanya at sa pagkakataong ito, ang tingin niya ay hindi na lang mapagmasid. Mayroon ng pag-unawa, isang pagkilala sa isang kaparehong kaluluwa na nagpapahalaga sa mga bagay na iniwan na ng panahon. Magpatuloy ka sa iyong ginagawa, Elena, sabi nito bago tumayo. Maganda ang idinudulot mo sa lugar na ito. Naiwan si Elena, sa hapagkainan ang mga salita nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Maganda ang idinudulot mo sa lugar na ito. Ito ang unang papuri na natanggap niya mula kanino man sa napakatagal na panahon, at nagmula pa ito sa lalaking dati niyang kinatatakutan. Pagbalik niya sa kanyang silid ng gabing iyon, tumayo siya sa balkonahe at tinanaw ang madilim na hasyenda. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na niya naramdaman ang panlalamig. Ang wika ng katahimikan sa pagitan nila ni Ricardo ay unti-unting nagkakaroon ng mga salita. Mga salitang simple, hindi personal, ngunit sapat na para magtayo ng isang tulay sa pagitan ng kanilang dalawang mundong dating napakalayo sa isa't isa. Hindi na siya takot sa presensya nito. Sa halip, nagsisimula na siyang hanapin ito, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kasunduan na nagdala sa kanya sa lugar na ito ay maaaring hindi lang pala isang sentensya. Marahil ito rin ay isang pagkakataon. Lumipas ang mga linggo na naging buwan. Ang aklatan na dati isang libingan ng alikabok ay unti-unting nagbabalik sa dati nitong karangyaan
sa ilalim ng maingat na mga kamay ni Alena. Ang mga libro ay naisaayos na sa mga estante, ang mga pahinang marupok ay naprotektahan na at ang sahig na kahoy ay muling kumikinang. Ang silid ay naging kanyang santuwaryo, isang lugar kung saan ang oras ay tila bumabagal at ang bigat ng kanyang nakaraan ay bahagyang gumagaan. Isang hapon habang nag-aayos siya ng mga lumang manuskrito, isang malakas na ulan ang bumuhos. Ang tunog ng mga patak na humahampas sa mga bintanang kapis ay lumikha ng isang malungkot ngunit payapang himig. Ang buong hasyenda ay tila huminto para makinig. Sa ganitong mga sandali, ang pangungulila ni Alena sa kanyang mga magulang ay higit na tumitindi. Napansin niya ang isang bagay sa pinakasulok ng aklatan na tatakpan ng isang malaking puting tela na kulay abo na sa alikabok. Dahil sa pag-uusisa, lumapit siya at marahang hinila ang takip. Isang lumang piano ang bumungad sa kanya. Gawa ito sa maitim na kahoy, may mga gasgas na, at ang mga tipa na kulay garing ay naninilaw na sa katagalan. Marahan niyang pinindot ang isang tipa. Isang mahina at bahaw na tunog ang umalingaungaw na parabang isang boses mula sa nakaraan na nagising sa pagkakatulog. Naalala niya ang kanyang ina. Hindi ito isang magaling na pianista, ngunit may iisang kanta itong laging tinutugtog para sa kanya kapag siya'y nalulungkot, isang kundiman. Umupo si Alena sa harap ng piano. Ang kanyang mga daliri na sanay sa paghawak ng maliliit na brush at marurupok na papel ay tila nag-aalangan sa simula. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang tipahin ang himig na nakatanim sa kanyang puso. Nasaan kairog? Ang musika ay dumaloy mula sa kanyang mga daliri. Hindi perpekto, may mga maling nota dito at doon ngunit puno ng damdamin. Bawat nota ay isang patak ng luha para sa kanyang mga magulang. Bawat akorde ay isang sigaw ng pangungulila. Ang malungkot na himig ng kundiman ay pumuno sa aklatan, nakipagsabayan sa ritmo ng ulan sa labas. Hindi niya namalayan na may mga luhang dumadaloy na pala sa kanyang mga pisngi. Nasa kalagitnaan siya ng kanta nang maramdaman niya ito. Hindi isang tunog, kundi isang pagbabago sa hangin. Naramdaman niya ang isang presensya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatayo sa may pintuan si Ricardo. Hindi na siya nakasandal sa hamba. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang muka ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya ng may kakaibang sidhi. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon, tahimik na nakikinig. Huminto si Alena sa pagtugtog, ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng mga tipa. Patawad po, mahinang sabi niya, mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko po sinasadya na. Huwag kang tumigil, putol ni Ricardo, ang boses ay bahaw halos pabulong. Dahan-dahan itong lumakad papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa tabi ng piano, hindi tumitingin sa kanya, kundi sa mga tipa na parabang nakikita niya roon ang isang multo, ang aking ina. Sa kanya ang piano na yan, sabi niya, ang boses ay malayo. Ngunit ang kapatid ko, si Miguel, siya ang mahilig tumugtog niyan. Ito ang unang beses na narinig ni Alena ang pangalang iyon, Miguel. Lagi niyang tinutugtog ang mga kundiman. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang tingin ay nananatiling nakapako sa piano. Sabi niya iyon daw ang tunog ng puso ng Pilipinas. Malungkot pero puno ng pag-ibig. Isang anino ng matinding sakit ang dumaan sa mukha ni Ricardo. Isang sakit na napakatagal ng kinikimkim. Tumingin ito sa paligid ng aklatan, sa mga estanteng nilinis na ni Alena. Narito siya. Sa silid na ito, noong mangyari ang aksidente, ang kanyang mga salita ay tila mga pira-piraso ng bubog. Nahulog siya mula sa hagdanan habang kumukuha ng libro. 16 na taon pa lang siya. At ako, wala ako roon para tulungan siya. Sa wakas tumingin ito kay Alena. At sa pagkakataong yon,
Ang pader na laging nakapalibot sa kanya ay gumuho. Ang nakita ni Elena ay hindi isang makapangyarihang asendero, kundi isang kuya na hanggang ngayon ay sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng hubad na pighati. Hindi alam ni Elena kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ay tila walang silbi sa harap ng ganoong klaseng sakit. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na alam niya. Huminga siya ng malalim at muling inilagay ang kanyang mga daliri sa mga tipa. Muli niyang tinugtog ang nasaan kairog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito para sa kanyang mga magulang, hindi na ito para sa kanyang sariling kalungkutan. Tinugtog niya ito para kay Miguel, para sa isang binatang mahilig sa kundiman, at para sa kapatid na naiwan ito na dinala ang bigat ng kanyang pagkawala sa loob ng 20 taon. Ang musika ay naging isang panalangin, isang dalangin para sa mga kaluluwang nananahimik. Hindi nagsalita si Ricardo. Nananatili lang itong nakatayo sa tabi ng piano nakikinig. Ang mga panga ay mahigpit na magkatikom. Nang matapos ang kanta, isang mahabang katahimikan ang namayani, mas malalim at mas makahulugan kaysa sa alinmang katahimikan na pinagsaluhan nila noon. Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang makinis na kahoy ng piano, isang haplos na puno ng pangungulila. Salamat bulong nito bago tumalikod at tahimik na lumabas ng aklatan iniwan si Elena, kasama ang alingawngaw ng huling nota ng musika. Naiwan si Elena na nakaupo sa harap ng piano, ang kanyang puso ay mabigat sa emosyon. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa lalaking iyon. Sa hapong iyon, sa gitna ng ulan, at ng isang lumang kundiman, isang bagay ang nabuksan sa pagitan nila. Isang pintuan patungo sa kanilang mga nakaraang puno ng sakit. At sa pagbabahagi ng kanilang mga sugat, sa unang pagkakataon naramdaman ni Elena ang isang tunay na koneksyon. Isang koneksyon na isinilang hindi mula sa isang kontrata, kundi mula sa isang naunawaang pighati. Ang gabing iyon sa aklatan ay nag-iwan ng isang di nakikitang marka sa pagitan ni Elena at Ricardo. Ang tulay na dati gawa lang sa mga simpleng salita at pinagsasaluhang katahimikan ay tila naging mas matibay pinatibay ng pinagsaluhang kalungkutan. Mas madalas na ngayong ngumingiti si Elena kapag nararamdaman ang presensya ni Ricardo at ang tingin naman ni Ricardo sa kanya ay hindi na lang puno ng pag-uusisa, kundi ng isang uri ng paghanga at lambing. Unti-unti ang hasyenda ay hindi na lang tahanan ng mga multo ng nakaraan. Nagsisimula na itong maging tahanan nila. Isang umaga habang nagkakape sila sa beranda, isang bagong ritual na sinimulan nila isang itim at makintab na sasakyan ang pumasok sa tarangkahan at huminto sa harap ng bahay. May bisita, katanong ni Elena. Isang anino ng pagkainis ang dumaan sa mukha ni Ricardo. Hindi ko inaasahan. Isang kasosyo sa negosyo. Isang babae ang bumaba mula sa sasakyan. Matangkad, elegante at nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang bawat galaw ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa at kapangyarihan. Habang papalapit ito, ngumiti ito. Nang makita si Ricardo, isang nangiting pamilyar at matamis. Ricardo, mahalbati nito, ang boses ay malambing. Sinorpresa kita, napatayo si Ricardo. Sofia, anong ginagawa mo rito? Ang tono niya ay formal malamig. Napansin ni Sofia si Elena na nakaupo sa tabi ni Ricardo. Ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang nawala, napalitan ng isang mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. At sino naman itong? Si Elena, mabilis na sagot ni Ricardo. Lumapit ito sa tabi ni Elena at marahang inilagay ang isang kamay sa likod ng kanyang silya, isang kilos na parehong nagpoprotekta at umaangkin. Ang asawa ko. Ang salitang asawa ay tumama kay Elena
na parang isang sorpresa. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ito sa harap ng ibang tao. Naramdaman niya ang init na gumapang sa kanyang mga pisngi. Ang pagkabigla sa mukha ni Sofia ay hindi maitago. Ngunit mabilis itong nakabawi at isang pilit na ngiti ang muling lumitaw. Asawa na balitaan ko nga. Hindi ako makapaniwala noong una. Lumapit ito at inilahad ang kamay kay Alena. Sofia Serrano, ikinagagalak kitang makilala. Tinanggap ni Alena ang kamay nito. Malamig ito. Alena de Villa, kailangan nating mag-usap, Cardo. Tungkol sa lupain sa Tagaytay, sabi ni Sofia ibinaling muli ang buong atensyon kay Ricardo, na para bang si Alena ay hangin lang. Sa opisina, maikling sagot ni Ricardo. Bago ito sumunod, lumingon ito kay Alena. Babalik ako kaagad. Ang tingin na ibinigay nito sa kanya ay isang pangakong puno ng katiyakan. Naiwan si Alena sa berandaang kape, sa kanyang tasa ay lumamig na. Hindi niya maiwasang makaramdam ng isang kirot sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya pa naramdaman noon selos. Si Sofia ay ang uri ng babae na nababagay kay Ricardo de Villa, ang makapangyarihang asendero. Maganda matalino mula sa parehong mundo. Samantalang siya, ano nga ba siya? Isang ulilang ipinagbili. Pumasok siya sa loob ng bahay, sinusubukang isantabi ang kanyang nararamdaman. Nagpunta siya sa aklatan ang kanyang santuwaryo, ngunit kahit doon ay hindi siya mapakali. Ang imahe ni Sofia na tinatawag si Ricardo na mahal ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sila ba ay dati Ang tanong ay parang isang tinik. Makalipas ang isang oras narinig niya ang kanilang mga boses sa pasilyo. Papaalis na si Sofia. Ihahatid na kita sa labas, narinig niyang sabi ni Ricardo. Hindi na kailangan, Cardo. Alam kong kailangan mo nang bumalik sa asawa mo, sabi ni Sofia ang diin. Sa huling salita ay puno ng pangungutya. Huminto ito. Bakit siya, Cardo, sa lahat ng babae, isang bata, na walang kahit ano? Hindi sumagot si Ricardo. Mahal pa rin kita. Alam mo yan, pagpapatuloy ni Sofia. At alam kong may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Ang kasal na ito, isa lang itong kasunduan, hindi ba? Pwede pa nating ayusin ang sa atin. Napatigil sa paghinga si Alena, nakatago sa nakaawang na pinto ng aklatan. Ang puso niya ay tila hihinto. Hinintay niya ang sagot ni Ricardo. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Tapos na tayo, Sofia, mariing sabi ni Ricardo. Ang boses ay walang pag-aalinlangan. Matagal na. Ang nararamdaman ko para sa'yo ay alaala na lang. Si Alena, siya ang asawa ko. At siya ang pinipili ko. Isang mahabang katahimikan. Sana'y maging masaya ka. Huling sinabi ni Sofia, ang boses ay basag. Bago narinig ni Alena ang kanyang mga yabag papalayo at ang pagsara ng pinto sa labas. Nakatayo lang si Alena sa loob ng aklatan nanginginig. Ang mga salita ni Ricardo, siya ang pinipili ko, ay umalingaw-ngaw sa kanyang puso, isang matamis na musika na nagpawi sa lahat ng kanyang pagdududa. Ilang sandali pa pumasok si Ricardo sa aklatan. Nakita niya si Alena na nakatayo roon, ang muka ay namumutla. Alam niyang narinig niya ang lahat. Alena, panimula niya lumapit. Siya po ba? Ang dati niyong kasintahan, mahinang tanong ni Alena, hindi makatingin ng diretso. Fiancé noon pag-amin ni Ricardo. Isang kasunduan din inayos ng aming mga pamilya. Hindi nagtagal. Ako ang pumutol nito, maraming taon na ang nakalipas. Dahil ba sa kapatid niyo umiling si Ricardo? Hindi. Dahil nakita kong hindi pag-ibig ang pundasyon namin kundi negosyo. At pagod na ako sa mga kasunduang walang puso. Tumingin ito sa kanya ng diretso, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi na niya itinatago. Akala ko, ganoon din ang mangyayari sa atin. Ngunit nagkamali ako.
Dahan-dahan itong lumapit hanggang sa halos magkadikit na sila. Ang init ng kanyang katawan ay nararamdaman na ni Alena. Natakot ka ba, tanong nito? Ang boses ay malambing. Tumango si Alena, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi luha ng selos, kundi luha ng ginhawa. Itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Alena. Pinupunasan ang isang luhang pumatak. Hindi mo kailangang matakot. Hindi sa kanya. Hindi kanino man. Gabi na. Naglakad-lakad sila sa hardin sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi ito alintana ni Alena. Salamat, sabi niya. Para saan? Sa pagpili sa akin. Huminto si Ricardo at humarap sa kanya. Kinuha nito ang kanyang dalawang kamay. Hindi na ito isang pagpili, Alena. Ito na ang katotohanan. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng mga bulaklak na minsan, ay inalagaan ng kanyang ina, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa kanya. Hindi ito biglaan, hindi ito marahas. Ito ay isang paalam, isang tanong na hinihintay ang kanyang sagot. At sumagot si Alena. Sinalubong niya ang kanyang mga labi. Ang kanilang unang halik ay hindi maalab o puno ng pagnanasa. Ito ay malambot, magalang isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang dumaan sa sakit at ngayon ay nakahanap ng kanlungan sa isa't isa. Ito ay lasang kape ng umaga at lumang libro at ulan. Ito ay lasang tahanan. Nang maghiwalay sila, nakadikit pa rin ang kanilang mga noo. Pareho silang humihingal. Hindi ko na gustong matakot, bulong ni Alena. Hindi na kailangan, sagot ni Ricardo bago siya muling hinalikan sa pagkakataong ito nang may higit na katiyakan, isang pangakong hindi na kailangang bigkasin. Ang mga anino ng kahapon ay naroroon pa rin, ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, ang liwanag ng kanilang kasalukuyan ay mas naging maningning. Ang halik sa hardin ay nagbago ng lahat. Ang di nakikitang pader sa pagitan ni na Alena at Ricardo ay tuluyan ng gumuho, hindi nag-iwan ng kahit anong bakas. Ang mga sumunod na araw ay puno ng isang bagong uri ng init, isang kagalakang matagal nang hindi nararadasan ng Hacienda de Villa. Ang kanilang mga umaga ay nagsisimula na ngayon hindi lang sa kape sa beranda, kundi sa mga kamay na magkahawak sa ibabaw ng mesa. Ang kanilang mga gabi ay hindi na nagtatapos sa magkahiwalay na silid. Isang gabi pagkatapos ng kanilang unang halik, inihatid siya ni Ricardo sa pinto ng kanyang silid. Ngunit bago ito pumasok sa sarili niyang kwarto, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Huwag ka nang umalis, bulong ni Alena. Ang kanyang mga pisngi ay namumula sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo. Isang ngiti, isang tunay, at nakakasilaw na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Hindi na ito nagsalita. Magkahawak kamay silang pumasok sa master's bedroom at sa gabing iyon ang malawak na kama ay hindi na lang para sa isang tao. Naging kanlungan na ito para sa dalawa. Ang kanilang pagsasama ay hindi minadali. Ito ay isang dahan-dahang pagtuklas, isang sayaw ng dalawang kaluluwang natututong magtiwala ng lubusan. Ang tawa ay naging isang pamilyar na tunog sa loob ng bahay. Si Alena, na dating isang anino, ay namukadkad. Ang kanyang mga ngiti ay madalas na ngayon at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Si Ricardo naman, ang lalaking dati na babalot ng lungkot, ay tila bumata. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay gumaan at ang mga guhit sa kanyang noo na dulot ng pag-aalala ay napalitan ng kapayapaan. Maging si Manang Elvira ay palihim na napapangiti habang pinagmamasdan ang pagbabago sa kanyang mga alaga. Isang hapon, habang naglalakad sila sa taniman ng kape, ang mga puno ay hitik sa mga bunga. Hinawakan ni Alena ang kamay ni Ricardo. Ricardo, mahina niyang sabi, mahal kita. Ang mga salita ay lumabas ng natural, walang pag-aalinlangan. Huminto sa paglalakad si Ricardo.
at humarap sa kanya. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Alena na para bang ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Alam ko bulong niya ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa likod ng kamay nito. Nararamdaman ko. Sa bawat paghinga mo, sa bawat ngiti mo, inilapit niya ang kamay ni Alena sa kanyang mga labi at marahang hinalikan ito. At mahal na mahal din kita, Alena. Higit pa sa inaakala mo. Ang pag-amin na yon na sinabi sa gitna ng katahimikan ng kalikasan ang siyang tuluyang nagpatibay sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Hindi na ito isang kasunduan. Hindi na ito isang pagkakaibigan na isinilang mula sa kalungkutan. Ito ay pag-ibig tunay malalim at nagpapagaling. Ngunit ang buhay ay may sariling paraan ng pagbibigay ng mga sorpresa. Ilang linggo ang lumipas, nagsimulang makaramdam si Alena ng kakaiba. Madali siyang mapagod. Ang amoy ng nilulutong bawang sa kusina na dati paborito niya ay nagdudulot sa kanya ng pagkahilo. Noong una, inakala niyang dahil lang ito sa pagod sa trabaho sa aklatan. Ngunit ng isang umaga ay halos himatayin siya pagtayo mula sa kama. Isang bagong posibilidad ang pumasok sa kanyang isipan, isang posibilidad na parehong nakakatakot at nakakapanabik. Palihim siyang nagpabili kay Manang Elvira ng isang pregnancy test mula sa butika sa bayan. Sa banyo, habang nanginginig ang mga kamay, hinintay niya ang resulta. 2 minuto na, parang isang buong buhay. At nang lumabas ang 2 asul na linya, napaupo si Alena sa sahig ang kamay, ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay sabay na tumatalon sa tuwa at kinakabahan sa takot. Isang anak. Magkakaroon sila ng anak. Paano niya ito sasabihin kay Ricardo? Paano kung hindi pa ito handa? Ang kanilang pagsasama ay bago pa lang. Paano kung ang balitang ito ay maging isang bigat sa halip na isang biyaya? Buong araw niyang itinago ang sikreto. Ang maliit na puting stick ay nakatago sa kanyang bulsa. Sa hapunan halos hindi siya makakain. Napansin ito ni Ricardo. May problema ba, mahal, tanong nito? Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Umiling si Alena. Wala, pagod lang ako. Ngunit pagkatapos ng hapunan, habang nakaupo sila sa harap ng apoy sa sala, hindi na niya kayang itago pa. Tumayo siya, lumapit sa kanya at walang salitang iniabot ang pregnancy test. Kinuha ito ni Ricardo, tiningnan at muling tiningnan na para bang sinusubukang unawain ang isang dayuhang wika. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumingin kay Alena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ito ba ay totoo? Halos pabulong niyang tanong. Tumango si Alena. Kinakagat ang kanyang labi. Pinipigilan ang panginginig. Kaninang umaga ko lang nalaman. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Hindi mabasa ni Alena ang ekspresyon sa mukha ni Ricardo. Takot ba yon? Galit, pagsisisi? Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pagkatapos isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Dahan-dahang ngumiti si Ricardo. Hindi ito isang maliit na ngiti. Ito ay isang nangiting umabot sa kanyang mga mata, nagliliwanag sa buo niyang mukha, at nagpabura sa lahat ng bakas, ng lungkot na dating nananahan doon. Totoo, bulong niya sa sarili. Bago tumingin muli kay Alena, ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Magkakaroon tayo ng pamilya. Tumayo siya at niyakap si Alena nang mahigpit inangat ito mula sa sahig. Ang tawa na kumawala mula sa kanya ay puno ng purong kagalakan. Isang pamilya, Alena. Nang ibaba siya nito, hinawakan nito ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga palad. Ikaw ang lahat ng hindi ko alam na kailangan ko. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. At ngayon, binibigyan mo ako ng higit pa. Lumuhod ito sa harap niya at marahang inilagay ang kanyang kamay sa tiyan ni Alena. Ang kanyang haplos
ay puno ng pagkamangha at paggalang. Hello dyan sa loob bulong niya. Ako ang tatay mo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Alena ay naglaho na palitan ng isang napakalawak na pagmamahal. Niyakap niya ang ulo ni Ricardo, ang kanyang mga daliri ay isinuklay sa buhok nito. Ang balitang ito ay hindi isang bigat. Ito ang semento na tuluyang magpapatibay sa pundasyong kanilang binuo. Hindi na lang sila dalawang taong naghilom sa piling ng isa't isa. Sila na ay isang pamilya na nagsisimula. At habang nakayakap sila sa harap ng nagliliyab na apoy, alam ni Alena na ang kinabukasang dati niyang kinatatakutan ay isa na ngayong pangakong puno ng liwanag. Ang binhing itinanim sa aklatan ay hindi lang nagbunga ng pag-asa. Nagbunga ito ng buhay. Ang mga sumunod na buwan ay lumipas na parang isang panaginip. Ang buong hasyenda ay tila naghahanda para sa pagdating ng bagong miyembro ng pamilya De Villa. Si Ricardo, ang lalaking dati sanay sa katahimikan at pag-iisa, ay naging isang masigasig na magiging ama. Siya mismo ang nag-asikaso sa pag-aayos ng isang silid malapit sa kanilang kwarto para maging nursery. Pininturahan nila ito ni Alena ng malambot na kulay ng dilaw at puti. Sabay nilang binuo ang kunaang tawa ay umaalingaw-ngaw habang sinusubukan ni Ricardo na unawain ang komplikadong mga tagubilin. Ang tiyan ni Alena ay unti-unting lumaki isang magandang paalala ng buhay na nabubuo sa loob niya. Sa gabi hihimasin ito ni Ricardo, bumubulong ng mga kwento tungkol sa mga puno ng kape at mga bituin. Ito na ang pinakamasayang panahon sa buhay ni Alena. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila mga malayong alaala na lamang. Isang gabi sa kalagitnaan ng Disyembre, habang ang hangin ay malamig at ang mga parol ay nakasabit na sa mga bintana ng hasyenda, isang matinding kirot ang biglang naramdaman ni Alena sa kanyang likod. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Cardo tawag niya, ang boses ay nanginginig. Mabilis na lumapit si Ricardo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyayari, mahal? Hindi ko alam. Masakit sagot niya, isa pang alon ng kirot ang dumating. Mas malakas kaysa sa una. Hindi nagpanik si Ricardo. Ang kanyang dating kalamigan sa harap ng krisis ay lumabas, ngunit ngayon, ito'y may kasamang lambing. Maingat niya itong inalalayan. Oras na. Tatawagan ko na ang doktor. Manang Elvira, ihanda ang sasakyan. Ang biyahe papunta sa pribadong ospital sa kalapit na lungsod ay malabo sa isipan ni Alena. Ang tanging malinaw ay ang kamay ni Ricardo na mahigpit na nakahawak sa kanya, hindi bumibitaw. Ang bawat pagdaing niya ay sinasagot nito ng mga salitang pampalakas loob. Kasama mo ako, Ali. Nandito lang ako. Kaya mo iyan. Sa ospital, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Dinala si Alena sa delivery room. Si Ricardo ay hindi umalis sa kanyang tabi. Nakasuot ng medical gown, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Ang mga oras na sumunod ay isang pagsubok ng lakas, sakit at pag-ibig. Ang bawat contraction ay parang isang alon na nagbabantang lunurin siya, ngunit ang presensya ni Ricardo ang kanyang naging salbabida. Pinupunasan nito ang kanyang noo ng basang bimpo. Pinapainom siya ng tubig. Sa pagitan ng bawat pag-ire, bumubulong ito sa kanyang tainga. Ang tapang-tapang mo, mahal ko. Isipin mo na lang ang anak natin. Malapit na. May isang sandali sa gitna ng matinding sakit na tiningnan ni Alena si Ricardo. Ang mga mata niya ay puno ng luha at takot. Hindi ko yata kaya. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang mukha. Kaya mo mariin niyang sabi, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Ibinigay mo na sa akin ang buong mundo, Alena. Konting tiis na lang. At sa mga salitang yon, humugot si Alena ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Sa huling pagkakataon, umiri siya ng buong lakas, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At pagkatapos, isang bagong tunog ang pumuno sa silid. Isang malakas, malinaw
at buhay na sigaw ng isang sanggol. Huminto ang oras. Napasandal si Alena. Sa unan, ang pagod ay bumalot sa kanya, ngunit isang nangiting puno ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi mga luha ng ginhawa ng kagalakan ng purong pag-ibig. Isang malusog na batang lalaki, Mr. and Mrs. De Villa, masayang sabi ng doktor. Si Ricardo ay tulala. Nakatayo lang siya nakatingin sa maliit na nilalang na ngayon ay nililinis ng mga nurse mapula umiiyak at perpekto. Hindi siya makagalaw. Ang lalaking nagpatakbo ng isang imperyo na humarap sa mga pinakamalalaking hamon sa negosyo ay hindi makapagsalita sa harap ng milagro ng kanyang sariling anak. Inilapit ng nurse ang sanggol na binalot na sa isang puting kumot at maingat na inilagay sa dibdib ni Alena. Sa sandaling dumampi ang mainit at maliit na katawan ng sanggol sa kanyang balat, naramdaman ni Alena ang isang pagmamahal na napakatindi na halos hindi niya kayang taglayin. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi, ang maliliit nitong mga daliri. Cardo tawag niya ang boses, ay mahina, ngunit puno ng pagkamangha. Dahan-dahang lumapit si Ricardo na para bang naglalakad sa isang sagradong lugar. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa sanggol. Itinaas niya ang kanyang kamay, nag-aalangang humawak. Hawakan mo siya, bulong ni Alena. Marahan nanginginig hinawakan ng isang daliri ni Ricardo ang maliit na kamay ng sanggol. Agad na hinawakan ng sanggol ang kanyang daliri ng mahigpit. Sa sandaling iyon, tuluyan nang bumigay si Ricardo. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Ang mga ito ay mga luha hindi ng pighati, kundi ng purong nag-uumapaw na kagalakan. Yumuko siya at marahang idinikit ang kanyang noo sa noo ni Alena. Ang kanilang anak ay nasa pagitan nila. Nagtayo ako ng mga imperyo. Alena, bulong niya, ang boses ay garalgal. Pero ito, kayong dalawa. Kayo lang ang tunay na nagkaroon ng halaga. Hinawakan ni Alena ang kanyang kamay at pinagsalikop ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng munting katawan ng kanilang anak. Sa tahimik na silid ng ospital, napapaligiran ng tunog ng mga monitor at ng mahinang paghinga ng kanilang bagong silang na anak, sila ay naging isa. Isang pamilya. Pinangalanan nila siyang Leo. Leo De Villa. Isang pangalang nangangahulugang lakas ang lakas na natagpuan nila sa isa't isa para malampasan ang mga anino ng nakaraan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Alena, si Ricardo naman ang bumatay. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng basinet. Ang isang kamay ay nakapatong sa gilid nito na para bang ayaw niyang mapalayo kahit isang pulgada. Pinagmasdan niya ang bawat paghinga ng kanyang anak, ang bawat munting galaw. Ang lalaking dating takot na buksan ng aklatan dahil sa masakit na alaala ng isang nawalang kapatid ay ngayon sa wakas ay may hawak ng isang bagong simula. Ang sakit ay hindi tuluyang nawala, ngunit natabunan na ito ng isang pagmamahal na mas malaki at mas makapangyarihan. Ito ang unang sigaw ni Leo. At ito rin ang huling sigaw ng kalungkutan sa puso ni Ricardo. Ito na ang simula ng lahat. Ang pagdating ni Leo ay nagdala ng isang bagong uri ng liwanag sa Hacienda de Villa. Ang dating tahimik na mga pasilyo ay napuno na ngayon ng tunog, ng dahan-dahang pag-ugoy ng duyan, ng mahinang pag-iyak, ng isang sanggol sa gabi at ng mga ninenerbiyos, ngunit masayang bulong ng isang bagong ama. Lumipas ang mga buwan. Ang malamig na hanging amihan ng Disyembre ay napalitan ng mainit na simoy ng tagsibol. Ang mga puno ng kape ay muling namulaklak, ang kanilang mga puting bulaklak ay tila mga bituing nakakalat sa luntiang taniman. Ang hardin na unti-unti nang binubuhay muli ni Alena ay puno na ng mga kulay ng rosas at gumamela. Ang buong hasyenda ay humihinga ng may bagong buhay kasabay ng bagong buhay na kanilang inaaruga. Isang hapon, habang si Alena ay nakaupo sa beranda,
Mahimbing na natutulog si Leo sa kanyang mga bisig. Lumabas si Ricardo mula sa kanyang opisina. Hindi na ito laging nakababad sa trabaho. Ngayon, ang kanyang mga araw ay may mga itinakdang oras para huminto, para lang maupo sa tabi ng kanyang mag-ina at pagmasdan sila. Umupo ito sa tabi ni Alena maingat para hindi magising ang sanggol. Walang nagsalita. Pinanood lang nila ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at lila. Sa kanilang komportableng katahimikan, may dinalang kapayapaan na dati pangarap lang para kay Alena. May gusto akong ibigay sa iyo, bulong ni Ricardo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang nakatuping piraso ng papel. Luma na ito at bahagyang naninilaw sa mga gilid. Maingat niya itong ibinigay kay Alena. Ano to, tanong niya. Isang sulat, sagot ni Ricardo. Isinulat ko ito 1 linggo pagkatapos ng ating kasal. Itinago ko. Hindi ko alam kung kailan o kung paano ito ibibigay. Pero sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon. Nag-aalangan dahan-dahang binuksan ni Alena ang sulat maingat na huwag maglikha ng ingay. Ang sulat kamay ni Ricardo ay formal at tuwid, ngunit may bahid ng panginginig. Sa ilang mga salita, binasa niya ito. Alena, hindi mo pa ako kilala, hindi pa talaga. At alam kong hindi mo pinili ang buhay na ito, ngunit kailangan mong malaman na pinili kita. Pinili kong bigyan ka ng espasyo. Pinili kong igalang ang iyong katahimikan. Pinili kong hindi ka hawakan noong gabing iyon, hindi dahil sa hindi ko gusto, kundi dahil nakita ko sa iyong mga mata ang isang tao na masyadong maraming nawala. At tumanggi akong maging isa pang magnanakaw sa kwento mo. Hindi ko alam kung saan hahantong ang kasal na ito, ngunit ipinapangako ko sa iyo kung sakaling dumating ang araw na magtiwala ka sa akin. Hinding-hindi ko sisirain ang tiwalang iyon. Naghihintay ng may pag-asa, Ricardo. Nang matapos basahin ni Alena ang mga luha, ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng lungkot, kundi ng isang napakalalim na pasasalamat. Ang kabaitan pala nito, ang paggalang, ay naroon na mula pa sa simula. Hindi ito isang bagay na kanyang pinaghirapan. Ito ay isang regalong matagal nang naghihintay na kanyang buksan. Itinupi niya ang sulat at idinikit sa kanyang puso. Salamat, bulong niya, ang boses ay basag. Hinaplos ni Ricardo ang kanyang buhok. Salamat sa iyo, sagot niya. Binigyan mo ng kahulugan ang lahat. Tumingin sila sa kanilang anak na mahimbing na natutulog walang kamalay-malay sa masalimuot na simula ng kwento ng kanyang mga magulang. Ang kanyang munting paghinga ay ang ritmo ng kanilang bagong buhay. Naiisip mo pa ba kung paano tayo nagsimula, tanong ni Ricardo. Tumango si Alena. Lagi. At anong nararamdaman mo kapag naaalala mo? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alena, isang ngiting payapa at buo. Pasasalamat, sagot niya. Para saan? Para sa sakit, sabi niya. Para sa katahimikan. Para sa takot. Dahil kung hindi dahil sa mga yon, hindi ko malalaman kung gaano kasarap sa pakiramdam ang mayakap ng tama. Inakbayan siya ni Ricardo at marahang hinagkan ang kanyang sentido. Mahal na mahal kita, Alena de Villa. Malalim buo palagi. Ipinikit ni Alena ang kanyang mga mata at hinayaan ang mga salitang iyon na bumalot sa kanya na parang isang mainit na kumot. Ang babaeng ipinagbili, ang babaeng pinatahimik, ang babaeng natakot. Siya ay nakaligtas. Ngunit higit pa roon, siya ay nagbago. Ang dalagitang dati nanginginig sa anino ng kanyang nakaraan ay isa na ngayong babaeng nababalot ng init. May hawak na isang anak at nakasandal sa isang lalaking hindi kailanman sinubukang ayusin siya. Minahal lang siya hanggang sa mahanap niya ang sarili niyang daan pauwi. At habang ang araw ay tuluyang lumubog at ang kanilang anak ay humihinga, nang mahimbing sa pagitan nila, bumulong si Alena ng isang panalangin. Hindi para makatakas, hindi para makalimot, kundi para sa kung ano ang naroroon na. Salamat, bulong niya sa hangin. Salamat sa pagpayag na mahanap ako ng pag-ibig
sa lugar na akala ko'y wala ng pag-asang sumibol pa. Ang kasunduan na nagsimula sa isang malamig na transaksyon ay natapos sa init ng isang tunay na tahanan. Ang tagsibol ay dumating sa Hacienda de Villa, hindi lang sa mga halamanan, kundi sa puso ng mga taong naninirahan dito. At ang kanilang kwento na isinilang mula sa abo ay namukadkad sa isang pag-ibig na kasing tibay ng mga lumang puno at kasing dalisay ng mga bagong bulaklak wakas.